Okay, good evening. So, isi-share ko po sa inyo ngayon itong Toyota Yaris GR. So, ito po yung sasakyan ng isa sa mga kaibigan natin. Okay. 2025 model po ito. Naka-video? So 700, yung 700 po, yan yung number niya nung nag-join dito sa Gazoo Racing Challenge. Gazoo Racing Challenge. So, kwan po ito, sponsored by Petron? Toyota. Toyota, in collaboration with Petron, AAP, GT Radial, and Toyota, Seiko. Ito po yung mga nag-join. So, parang fun ride yun, tawag sa kanila. Ayan, ito po, kanyang talagang, ito pong kotse na to, it was developed for racing na talaga. And then, tol, kwanto na? Rally car for the road. Rally car for the road. And aluminum body. Saan ang aluminum ito? Aluminum bonnet. Aluminum doors. Ito hindi ibang tunog. Hindi. Aluminum doors. Tingnan nyo po iba ang tunog. Ito yung lata. Aluminum. Tapos carbon fiber roof. Fiber roof. Aluminum trunk. Aluminum trunk. Saan pa? Ito. Saan ang trunk? So, ito. Ito, plastic. Okay. Ang engine displacement nito, tol, 1.6. 1.6 lang. 1.6. So, all disc brake. And then, ang tire size? 225, 40, 18. 225, 40, 18. Okay. Michelin. P4S. So, pakita natin po yung kanyang makina. 1.6 lang to, pero 261 horsepower. So, sagad na sagad. Paano nila ginawa yun, tol? Kapag maliit yung engine displacement mo, pero ang taas ng horsepower mo, paano ginawa nila doon? Dahil sa turbo? Hindi naman, hindi lang. Talagang overly engineered. Over-engineered siya. Saan yung kanyang turbo? Hindi yan. Over-engineered sa exhaust. Aligod. Andito. Dito yung nakatago. Basta, nandiyan yung exhaust ko eh. Grabe kung 1.6 pero parang napakalaki ng makina po. Ha? Parang laki ng makina niya pero 1.6. Pag-aralan natin kung paano ka magkakaroon ng small displacement pero high horsepower. 3-cylinder lang to, tol. 3-cylinder? Oo. Grabe, no? Pero ganun kalaki yung horsepower niya. Over-engineered nga. Okay. Solid yan, tol. Full-time 4-wheel drive. So hindi walang switch? Wala. Lagi ito air intake. Hindi, brake, ducting. Para pampalamig ng preno. Okay. Left and right yan. Legit yan, tol. Gumagana, hindi yan aesthetics. So meron siyang air intake. Air ducting. Yun, papunta po sa preno. Galing, no? Yun po yung exit. Punta sa disc brake. Okay. Solid to, tol. Over-engineered. Homologation special ang tawag sa sasakyan na to. Ano ang ibig sabihin ng GR to? Gazoo Racing. So yun yung Gazoo Racing. Ano ang Gazoo? Japanese word yan eh. Wala. Okay. So tingnan natin ang loob, tol. Sige. Madumi yata. Okay. So kan na pala to. Wala siyang Frameless para magaan. frameless. Okay. So more on weight. Weight reduction din yun. So kan po. Parang kwan na rin, racing seat na rin. Pero malambot yung bolster. Pang at least sinama pa rin nila yung comfort. Okay. Then ayan. Diba? 6-speed manual. 6-speed manual. Okay. So meron kang sport sa truck. Sport mode, track mode. Ano to? Pinipihit ganun lang? Pipihit mo. Push pagka normal. Pag nagre-race truck ako, truck gamit ko. Ano ang difference ng sport saka sa truck? Yung normal muna, sa normal muna tayo. Normal, okay. Ang normal, 60% ng torque nasa harap, 40% ng torque nasa likod. Okay. Yung truck, 50-50 split.
Okay. Yung sport, 30% sa harap, 70% sa likod. Okay, no? So all lahat computerized na. Ah. Then may pag nasan yung position mo rito, lalabas dito. Okay. Ito maganda. Yung IMT. Ano ang IMT to? Intelligent Manual Transmission. Hindi mo na kailangang mag-rev matching yung tiptoe. Kusa siyang magre-rev matching pag nagda-down gear ka. Diba tiptoe yung kailangan mo pang tinitimpla-timpla mo pa yung clutch tsaka yung gas. Pang rev match sa racing. Okay. Yan, kusa siyang magre-rev matching. So basta mag-shift ka lang. Mag-shift ka lang. Bahala na siya. Okay, no? So ginagamit lang sa track. Sa track, ginagamit ko sa track. Hindi na ako mag-rev matching. Pero kung nasa normal ka, no need. Pwede rin. Para mas smooth yung niya, down gear. Pag nag-down gear ka, mas smooth. Okay. Tapos, basic na infotainment. So, nasa yung susi, tol? I-on ko lang para makita lang natin. Sige. So, push to start. Key location not detected. Sige nga. Okay, ulitin natin. Medyo malayo. Yan. Okay. Gazoo. Then, press ulit. Para lang mag-on lang muna. Startin mo ba? Hindi. Yan. Okay. Avoid excessive acceleration due to temperature. Kasi sensitive yung turbo pag malamig pa yung Patayin mo? Ayun. So, mayroon palang control dito. Okay. So, yung kanyang mga dials po, manual pa rin. Ganda. Hindi yung katulad ngayon na mga electro. May digital na rin siya, speedometer. Tsaka speedometer, okay. Tsaka yung so lalabas sa gitna. Boost meter. Boost meter. So 1,240. Oh, but okay. So tol ito, may auto sa kakuan itong kanya. Auto dim para okay. Para pag may malakas na ilaw sa likod. Okay. May nakalimutan pala tayo sa engine. Pahanap sana natin yung battery. Hindi mahanap kasi nandito sa likod. Ay, ganun? Oo nga, sige, i-share natin. Ang purpose nun, to equally distribute yung weight. Okay. Bye! Okay, may papakita po ako, no? So, sabi ni brother, kung daw to more on sa decompression. Tingnan nyo po, pag i-close ko, no? Magsasara yung salamin. Yan po, Then kung bubuksan nyo po, magkukusang bababa ng konti. Ayan po, yung salamin. Ayan po. So, tsaka para hindi dumikit dito. Ibaba muna niya bago hatak. Pag paano naman yun, pagpabukas. Okay. Pagpasara naman, decompression. Okay, sige nga. Then start na natin. Start na natin? Ang start is push to start. Wala nang apak ng clutch? Meron, safety precaution. Safety pa rin. Okay. So clutch, then push to start. Talaga. Okay, sige. Oh, grabe, iba po yung tunog niya. So talagang pan na po siya, parang talagang sports car talaga. Opo, iba yung tunog pag naririnig nyo po, pero pag yung actual talagang maririnig po ninyo yung engine roar nya, naka-idle pa lang. Ang exhaust nya tol, ilan? Twin exit, pero mahina. Twin exit, okay. So may mga kwan pa to, may mga upgrade kits pa to. Modification kits. Unli yan tol. Sobrang dami. Yan po, dalawang exit niya. Tapos tol, pa brake nga. Ano yung light dyan sa gitna? Reverse? Yang puti dyan sa baba? Ano yan? O brake light? Pero may third brake lamp na siya sa taas. Talaga? May rear. Sige nga. Sakit. So rear fog lights daw. Tol, papa ka yung brake.
Okay, so rear. So parang kapag nanonood po ng F1, nagbi-blink din yun, hindi? Kapag magbe-brake, steady lang. Paulit nga. Yan. Rear fog light daw po. Okay. Then, tol, buksan nga natin tong rear bonnet niya. Okay lang? So, hindi automatic. Manual na pan pa rin siya. Supported ng... Sabi mo wala siyang reserba. Itong sasakyan? Wala siyang spare tire. Ay, paano kung naplatan? Ayun nga, ang kasama tire Tire inflator. Tire inflation kit. Okay. Ito So, yung battery. yan yung battery po niya. 4-weight distribution daw. And then, magkano itong unit cost na ulit nito? Bago to yung first gen. Nasa 2.9. 2.9. Pero nung... Yung ngayon, second gen, 3.5. Okay. So, i-expect nyo na po na pag bibili kayo ng kotse na to, yung second gen 3.5, pero wala pa rin pong reserbang kasama. Wala. So, ang ibibigay po is tire inflator. Kasi wala nang space na paglagyan. Okay. So, anyway, towing hitch. Yan po ang kanya. Wala ring ano yung tol? Yung parang yung chemical? Gum. Yung gel para sa gulong pag na-flat. Oo. Okay. Pan lang po ang ibibigay sa inyo. Pang emergency kit. Wala rin kasamang jack tsaka tire wrench. Kasi aasahan mo na yung vulcanizing shop. Paano yung vulcanizing shop kung wala siyang pandin? Kaya lang, normally meron naman sila, no? Ito is yung... Wala akin yan. Okay. So, talagang dinevelop po ito na pang talaga. Pang pasyal na pang truck na may alam mong merong tutulong sa'yo pag nangailangan ka ng tire change. Okay. So, ang cute po niya. Cute na tignan. So, next time, sana po matry nating ma-drive to. Pag nagkaroon ng chance. May upuan sa likod yung passenger? Okay, so 2+2. okay. Ganda po ng upuan niya. Parang sa Raptor. Combination ng parang gamusa and leather. Okay, and yun po yung helmet kapag nagtatrack sila sa Clark. So, okay. Hindi na lang, next time na. Sige. So, invite po tayo ni brother na mag tawag dito. Konting joyride. Okay. Ano ma-try natin? Okay. Limited total na lumabas. Oo, 40 out. Ano lang to, sobrang limited. Homologation special. Naggawa lang sila para makasali sa World Rally Championship. So let's say sa Pilipinas, ilan ang allocation? Hindi lang, wala. 4 years na tong nasa market, di pa ako nakita ni isa sa kalye. Okay. So very limited. Okay. Okay, so yung reverse light niya nasa tabi po ng fog light. Rear fog light. Okay. Although yung tunog po niya talagang tunog na pagka-racing, pero silent type pa rin po kasi parang street kwan pa rin po siya, street car. Okay. Tara pa, i-joyride tayo. Ito po yung kanyang ilaw. Tol pa headlight nga. Nang bi pa-headlight. Yan po yung kanyang fog light. Ganda na po ng ilaw. Okay.
That's G. Okay. Alright. So baba natin para mag okay. Umulan ba dito? Alright. Hindi yata. Pero basa dito sa harap. Ayos. Ito, may digital siyang ano. May digital speedometer. Speedometer. May analog. Eh. Lakas ng acceleration niya, no? Ito yung ano niya. Boost meter. Sa turbo. Oil pressure. Tsaka oil temp. Okay, so pag nakikita niyo po yung monitor niya. So normally ginagamit na to sa pag nasa racetrack na. Umiinit yung langis ko sa racetrack. Tumataas. Maganda. Pero within normal pa. Yung ginagawa ng iba, nagkakabit ng oil cooler. So may kit siya. Kaso mahal din. Magkano ang oil cooler? 40,000 yata. Grady. Grady Japan. Pero pag hindi ka naman lagi, normally sa mga kumakarera na yun. Pero pag sa'yo na joy fun ride, then no need na. Kasi mag-additional weight din yun. Tapos additional system, additional cost. So pag happy na po dito sa existing specifications niya, then happy na po. Maybe in future kapag